Hindi ko alam kung dapat ko pa bang ipagdasal na mabura sa isip ko ang lahat ng nangyari. O tanggapin na lang na may mga lihim talagang kailangang dalhin habang buhay. Itago niyo ako sa pangalang Hazel at 45 years old na ako ngayon. Ang kwento ay nangyari noong 21 years old pa lang ako. Si Ate Grace, ang panganay kong kapatid. Matanda siya sa akin ng 15 taon. Mabait, maalaga at malaki ang utang na loob ko sa kanya. Siya ang nag-alaga at nagpaaral sa akin buhat ng maghiwalay at magkaroon ng kanya-kanyang pamilya ang aming mga magulang. 25 years old na siya nag-asawa, pero sa kanya pa din ako nakatira. Mabait, masipag at gwapo din naman ang asawa ni ate na si Kuya Jonas. Mabilis na lumipas ang 8 taon. Tapos na ako ng kolehiyo at nagsisimula ng magtrabaho. Unti-unti natutupad ko na ang aking mga pangarap. Pero hindi si ate dahil lagi siyang bigo sa pangarap niyang anak. Isang gabi umuwi ako sa bahay nila. Nakita ko si ate. Umiyak habang si Kuya Jonas tahimik lang sa sofa. Hawak ang baso ng alak. Bakit ako? Bakit hindi ako maaring mabuntis? Masama ba akong tao, Jonas? Grace, huwag mo nang sisisihin sarili mo. Baka hindi lang talaga para sa atin ang magkaroon ng anak. Mari naman tayong mag-ampon, pero ang gusto ko anak natin. Anak mo, Jonas. Awang-awa ako kay ate. Baog pala ito. Pagkatapos ng gabing yon kinabukasan, lumapit sa akin si ate. Hazel, may hihilingin ako. Pero sana maintindihan mo. Ano yun, ate? Gusto kong magkaanak kami. Ni Jonas. Kung okay lang ikaw ang gusto kong maging ina. Nababaliw ka na ba, ate? Bakit ako pa? Hindi pa nga ako nagkakaroon ng nobyo. Ikaw lang ang pwede kong pagtiwalaan, Hazel, please. Mahal ko ang ate ko at nakita ko kung gaano siya nasasaktan. Kaya kahit natatakot ako, pumayag ako. Ibinigay ko ang aking sarili na matagal kong iningatan sa asawa ng kapatid ko na si Kuya Jonas. Nang maranasan ko ang sakit sa pagkawala ng iningatan ko, itinuring kong iyon ay magiging kaligayahan ng kapatid ko. Sa nagdaang 1 buwan ay 4 na ulit kaming naging isa ni Bayaw pero after 2 months walang nangyari. Awang-awa ako kay ate. Alam ko bawat iyak niya sa tuwing magtatabi kami ni Bayaw. Hanggang nagsuggest si ate na nag-book siya ng hotel sa Baguio at magstay kami doon ni Bayaw ng 3 days. Ang lahat ng nangyayari sa amin ay si ate ang nagpaplano. Nang magstay kami ng Baguio doon, mas naging mapusok na kami ni Bayaw. Hindi na ang kaligayahan ni ate ang mahalaga kundi ang kaligayahan na namin dahil nahulog na kami ni Bayaw sa isa't isa. Nagsimula na din kaming umamin sa aming mga damdamin. Mahal kita, Hazel, sabi ni Bayaw habang nakayakap sa akin. Mahal din kita, Kuya Jonas. Pero mali ito. Pigilan natin ang ating damdamin. Hindi ko kayang saktan si ate. Pagkaraan ng halos 2 buwan ay matagumpay ang plano ni ate. Nabuntis ako at masayang-masaya si ate at pinag-resign na din ako nito sa trabaho. Si Kuya Jonas naman ay mas lalong masaya at maalaga sa akin. Mas madalas siyang nasa tabi ko. Lagi niya akong tinititigan, tinutulungan sa lahat. Alam mo, Hazel, minsan naiisip ko, sana hindi na lang ganito ang sitwasyon, ano? Sabi niya habang inaantay namin ang ubgin. Minsan naiisip ko, anong ibig mong sabihin? Sana ikaw na lang ang naging asawa ko. Napatigil ako sa sinabi niya, huwag mong sabihin yan, Kuya Jonas, ate ko ang asawa mo. Alam ko naman yon. Pero tao lang ako, Hazel. Palaging parang may apoy sa pagitan namin ni Jonas. Bawal pero nararamdaman. Lalo na nang ipinanganak ko ang bata na pinangalanan ni ate ng Angeline. Si ate, halos di mapigilan ang tuwa. Pero sa likod ng mga ngiti niya, ramdam kong alam niyang may nagbago. Isang gabi lumabas ako ng silid na rinig kong umiiyak si ate sa salas habang karga si Angeline. Nag-alala ako kaya nilapitan ko. May problema ba, ate? Tumingin ito sa akin puno ng luha pero waring may galit. May relasyon na ba kayo ni Jonas, Hazel? Ate, ano ka ba, hindi ko yan magagawa? Di ba at ikaw ang may gusto at nagplano ng lahat? Pero bakit ngayon parang ako pa ang pagdududahan mo? Akala mo hindi ko alam, Haze? Nakikita ko kung paano ka tingnan ni Jonas. Pero pinipili kong manahimik kasi mahal ko ang anak mo dahil utang ko sa iyo ang kaligayahan ko at ang katuparan na maging ina. Dahil sa nangyari tuluyan na akong umiwas kay Bayaw at tinutulungan ko naman si ate sa paaalaga sa anak ko. Pero tuwing nakikita kong magkasama si Ate Grace, si Jonas at ang anak ko, may parte ng puso kong naiinggit na sana ay ako ang kasama ng mag-ama. Isang gabi, pagkatapos ng pagdiriwang sa binyag ni Angeline, nag-usap kami ni ate. Pagod na ako, Hazel. Pagod saan, ate? Sa kasinungalingan, sa araw-araw na pagharap kay Jonas, na alam kong hindi lang ako ang nasa puso niya. Napatingin ako sa kanya, nanginginig ang labi ko. Ate, tapos na yun. Matagal nang walang nangyayari sa amin ni Jonas. Naganap lang ang lahat dahil sa iyong mga plano. Ate Grace, pero may nangyayari, Hazel. Hindi man sa katawan, pero sa puso,
Kita ko kung paano kanya tignan. At kung paano ka lumayo kasi natatakot kang mahalin siya. Pero bakit ako ang sinisisi mo, ate? Nagsakripisyo din ako. Ang sarili ko. Hinayaan ko na ikaw ang magdesisyon. Ang anak ko, ate. Hinayaan kong ikaw ang maging ina niya. Nahihirapan din ako, ate. Hindi ko na napigilang umiyak. Ate, sinubukan kong pigilan. Sinubukan kong maging matatag. Pero minsan parang gusto ko na ring mawala. Kasi hindi ko na alam kung hanggang kailan ko makakaya ang sakit. Pagkatapos ng gabing yon, umalis ako ng bahay nila. Lumipat ako ng probinsya. Pero isang linggo lang, tumawag si Jonas. Hazel, umalis ka na lang ng walang paalam. Alam mo bang naghihintay ako sa sayo araw-araw? Jonas, kailangan kong lumayo. Hindi para sa akin, para sa inyo. Para kay ate. Hindi mo ba nararamdaman, Hayes? Hindi lang utang na loob to. Mahal kita. Nanginginig akong sumagot. Huwag, Jonas. Huwag mong sirain ang natitirang buo sa atin. Kasi kung may dapat mahalin ka, siya yon, si ate, at ang anak nating si Angeline. Ibinaba ko ang tawag, at mula noon, wala na akong narinig mula sa kanila. 3 taon pa ang lumipas bago kami muling nagkita-kita ng mamatay ang aming ina. Si Angeline malaki na. Tinawag niya akong Tita Hazel. At si Ate Grace, lumapit sa akin. May luha sa mata pero ngiti sa labi. Salamat, Hazel. Dahil pinili mong maging tama kahit masakit. Niyakap niya ako at sa unang pagkakataon, naramdaman kong napatawad na niya ako. At napatawad ko na rin ang sarili ko. Dahil nahulog ang puso ko kay Bayaw. 10 taon na ang lumipas mula nang iwan ko sina Ate Grace at Jonas. Matagal ko nang tinanggap na ang bahagi kong yon, ang pagmamahal na bawal. Ang kasalanang itinago ay bahagi na ng nakaraan. Ngunit hindi na muling nagmahal ang aking puso. Tahimik na buhay na lang ang gusto ko. Hanggang isang araw may kumatok sa pinto. Pagbukas ko, nakita kong nakatayo Jonas malungkot na mayat. Bigla niya akong niyakap. Miss na miss kita, Hazel. Ano ba, Jonas, tahimik na ang buhay ko? Si Grace Hazel nasa hospital siya, gusto kanyang kausapin. Parang gumuho ang mundo ko. Pagdating ko sa ospital, nakita ko si Ate Grace. Payat, mahina, pero nakangiti pa rin. Salamat, dumating ka, Hazel! Ate, huwag kang magsalita. Magpapagaling ka, ha? Andito lang ako, aalagaan kita. Hindi na, pero ayos lang. Kasi bago ako mawala. Gusto kong sabihin sa'yo matagal ko nang alam. Mahal ka ni Jonas hanggang huli. Pero alam mo kung bakit hindi ako nagalit. Bakit, ate? Kasi kung hindi dahil sa inyo, hindi ko mararanasan maging ina. Hindi ko mararanasan mahalin ng ganito ni Angeline. Huwag mong pababayaan si Angeline at Jonas Hazel, ha? Ano bang mga sinsabi mo, ate? Gagaling ka? Makakasama mo pa sila. Nararamdaman ko na, Hazel. Hindi na ako magtatagal. Pagod na ako. Matutulog na ako, Hazel, salamat sa pagdating mo. May luha pang dumaloy sa pumikit na mata ni ate. Malala na ang brain tumor niya. At kahit dati nang naoperahan ay muling nauliit at dahilan din na hindi na siya nakakakita. Buong gabi nahirapan ako matulog. Kahit na magkatabi pa kami ni Angeline sa bahay nila ate, madaling araw naka-receive ako ng tawag kay Bayaw. Tuluyan na ding nagpaalam si ate. Pagkaraan ng libing, si Jonas naman ay lumapit sa akin. Mas matanda na siyang tingnan dahil sa pag-aalaga kay ate at Angeline. Ilang taon na akong naghintay na makausap ka ulit, Hazel. Jonas, tapos na yung sa atin. Si ate ang minahal mo at siya rin ang dahilan kung bakit tayo dapat tumigil. Hindi ko siya kailanman tinigilan mahalin. Pero ikaw, Hazel, ikaw yung hindi ko nakalimutan. Tahimik lang ako, tumingin ako sa kanya, saka ngumiti ng may luha. Kakamatay lang ni Ate Jonas. Bigyan natin ang ating mga sarili ng sapat na panahon. Bumalik ako ng province kasama si Angeline. Unti-unti ko na ding naipapaliwanag sa anak ko ang relasyon sa pagitan naming dalawa. At natanggap naman niya ako bilang ina. 1 taon ang mabilis na lumipas. Matapos ang babang luksa kay ate ay bumalik na kaming mag-ina sa Maynila sa bahay nila Ate Grace. Tuluyan ko nang tinanggap sa buhay ko si Jonas. At naging masaya naman si Angeline. Pagkaraan pa ng mga taon ay napakasal na din kami ni Jonas. At nadadagdagan pa ng 2 ang anak namin. Wala na akong mahihiling pa. Palagi akong dumadalaw kay ate at nagpapasalamat sa masayang pamilyang mayroon ako.